What's up? Magandang araw sa inyong lahat mga ka-Servant Explorers and welcome sa panibago nating video. And for today's video, papakita ko sa inyo kung paano kumuha ng visa online papuntang or papasok ng Oman. So mas maganda na kumuha tayo ng visa prior to our travel nang sa ganun ay hindi tayo mahirapan or matagalan sa border, especially kung bumabiyahe tayo by land. Okay? So magko-cross tayo ng border through Hatta, from UAE to Hatta, and also through Al Ain, or kung saan mang kayong parte ng GCC. Okay? Ang papakita ko lang sa inyo ay kung resident kayo ng any GCC countries dito sa Middle East at hindi po nanggagaling sa Pilipinas. So pwede kayong mag-apply online at pwede rin kayo na visa upon arrival. Pero usually na kinukuha ko or namin before kami magpunta ng Oman, a week before or 3 days before, mas maganda kumuha tayo online. Usually nagbabaylan kami papunta ng Oman. Ngayon kukuha kami ng visa online papuntang Oman dahil pupunta kami sa Salalah, Oman. Ayan. So tingnan nyo yung step by step at hopefully makatulong itong video na to. So punta lang tayo dito. Punta tayo sa pinaka website nila. Pwede nating i-google. Okay. So ito yung pinaka website nila is yung evisa.rop.gov.om. So ito yung official visa page. Official page nila. Piliin natin yung tourist. Okay? At ilagay natin yung email ID natin kung tayo ay meron ng existing na or kumuha na tayo previously ng visa online. However, itong video na to para sa mga bago. Okay? Itong pinapakita ko ngayon is ito yung way na if ever nakalimutan nyo yung password nyo, if ever nag-register na kayo before, so type lang natin yung forget password. Pero kung hindi pa kayo nag-register or first time ninyong kumuha online, so meron din sa baba na nakalagay new registration or sign up. So ito yung pinaka main page ng kanilang website paano kumuha online. So dito pinaka homepage, piliin natin yung tourist. So maraming mga documents na dapat ihanda natin like yung passport, recent picture natin, mga 6 months validity or 6 months before na nakuha natin. So login lang tayo ulit at piliin natin yung tourist. Okay, so pag-click natin, type natin yung email, kung ano yung email ID na ni-register natin at yung password. Our email will be our username and our password kung ano yung na-register natin na password doon sa website. So ngayon, direkta tayo dito sa pinaka-page nila at makikita natin dito kung ilan na yung mga na-apply natin or mga previous application natin. Ayan, click natin yung apply for visa. Okay? So, dito yung mga status ng mga visa ko before kasi nakailang entry na kami sa Oman. So, visit visa or tourist visa within GCC country. So, dito natin i-apply. Ayan. So, meron dito resident, sponsored. So, piliin ko yung visit, unsponsored visa. Ayan. Okay. So, click natin. Apply for unsponsored visa. Select nationality shown in the passport. Okay. So, piliin natin yung nationality. Kasi yung passport, that will be our
travel document reference. So, are you resident in GCC? Yes. Okay. Tapos, sabihin natin kung saang bansa tayo sa GCC. Naka-reside. Next. Ayan. So, are you resident? Yes. So, dinouble check lang kung tama yung information. So, usually, ang kinukuha ko dito, yung visa name or visa type is yung 29A. So, make sure na 29A po at nasa 5 Omani Reals ang bayad nito. So, wag po nating, so, may kanya-kanyang visa application dyan, property owner visa, tourist visit visa, kaya lang may 10 days lang yan na validity. So, tourist visit visa, 30 days validity naman. Kung you are applying na yung mga spouse or yung spouse ninyo meron ng visa sa Oman. So, 29A GCC resident visa. Yan yung usual na ina-apply natin dito, no? So, click lang natin and apply online. Ayan. So, ina-explain niya. Basahin natin mabuti. Visit visa to Oman. Person who resides in GCC countries. Ayan. So, fill up the documents. Travel document number. Kung ano yung passport number natin. Yun yung ilalagay natin dito. So, pagkatapos nating i-upload lahat ng mga travel document like passport copy, visa page, magdidirect na yan sa payment. Ayan. So, ngayon, maghihingi siya ng credit card details. Okay? Credit card details. And also yung dapat updated yung ating credit card. So, lagay lang natin yung ating credit card, Visa or Mastercard. Ayan. So, after nating malagay ng documents, automatic na po yan na magbibigay sa inyo ng receipt sa kanilang smart payment. Okay? At magsisend yan ng email for your email receipt. So, dito makikita natin yung status ng visa natin. Ayan, pending pa. So, after ilang oras lang yan, siguro mga 3 hours, 4 hours, marireceive na natin ang ating visa. Yun lamang po mga kabayan. Maraming salamat sa inyong panonood. Please like, comment, and subscribe sa ating channel for more videos and more information dito sa ating channel. And please don't forget to share yung ating mga content sa iba nating mga kabayan nang sa ganun ay makatulong sa ating mga kapwa OFW. Ayun, maraming salamat and mabuhay po kayong lahat.